Sawang-sawa ka na ba sa cycle na isang linggo pagkatapos ng sweldo petsa de peligro na naman? Yung pakiramdam na parang dumadaan lang sa iyong mga kamay ang pera at maya-maya ay wala na agad natitira? At madalas mong itanong sa sarili mo, paano ba naman ako makakapag-ipon? Ang liit-liit ng kita ko. Kaibigan, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang pag-iipon ay hindi lang para sa mga mayayaman. Ito ay tungkol sa disiplina, tamang mindset, at tamang paghawak ng pera. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share ang video na ito. At pakiclick na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na tips at kaalaman tungkol sa pera, negosyo, at self-improvement. Narito ang ilan sa mga tips kung paano makapag-ipon kahit maliit ang iyong kita. Panoorin mo ang video hanggang dulo dahil baka isa sa mga tip na ito ang makatulong upang mapabuti ang iyong financial life. Una, baguhin ang formula ng pag-iipon. The 20% rule. Karamihan sa atin, ganito ang formula. Kita minus gastos equals ipon. Ang problema sa paraang ito kadalasan ay wala nang natitira para sa ipon dahil nauuna ang lahat ng gastusin. Pagkatapos mong magtabi ng pera para sa ipon, ang natitirang pera na lamang ang pagkasyahin mo sa lahat ng iyong gastusin. Tandaan, huwag mong galawin ang perang itinabi mo para sa ipon, maliban na lamang kung may emergency. Para maiwasan ang tukso na mag-withdraw o gumastos, maaari kang magbukas ng hiwalay na savings account na walang ATM card o online access. Doon mo ilagay ang iyong ipon upang hindi mo ito basta-basta magalaw. Pangalawa, ilista ang bawat gastos. Track your expenses. Alam mo ba kung saan napupunta ang pera mo kada buwan? Kung hindi, panahon na para simulan ang paglista. Mula sa pamasahe, kape, load, merienda, hanggang sa maliliit na gastusin na tila walang halaga, ilista mo ang lahat. Pwede kang gumamit ng simpleng notebook o kaya naman ay budgeting app sa iyong cellphone. Sa ganitong paraan, mas makikita mo kung saan napupunta ang iyong pera. At baka magulat ka na lang na ang malaking dahilan kung bakit nahihirapan kang mag-ipon ay hindi dahil sa malalaking gastusin, kundi sa mga maliliit na gastusin araw-araw. Kapag nakita mo ang listahan ng iyong mga gastusin, mas madali mong malalaman kung alin ang dapat mong bawasan at kung saan ka pwedeng makatipid. Tandaan, hindi mo makokontrol ang iyong pera kung hindi mo alam kung saan ito napupunta. Pangatlo, paghiwalayin ang gusto sa kailangan, needs versus wants. Bago mo i-click ang add to cart o checkout, tanungin mo muna ang sarili mo. Kailangan ko ba talaga ito? O gusto ko lang dahil naka-sale? Ang mga pagkain, upa sa bahay, tubig at kuryente ay mga pangangailangan o needs. Samantala ang bagong sapatos, milk tea, gadgets at mga subscription sa streaming apps ay kadalasan kabilang sa wants o mga bagay na gusto lang natin. Walang masama sa pagbili ng mga bagay na gusto mo at mag-enjoy sa bunga ng iyong pinaghirapan. Ngunit kung limitado ang iyong kita at nais mong makapag-ipon, mas mahalaga, unahin muna ang mga bagay na talagang kailangan kaysa unahin ang mga bagay na hindi naman importante. Tandaan, hindi lahat ng nakasale ay kailangan bilhin. Mas mainam na itabi ang perang hindi nagagastos kaysa ubusin sa mga walang kwentang bagay. Pang-apat, maghintay ng 24 na oras bago bumili. Madalas ka bang mabiktima ng impulse buying? Yung kapag nasa mall ka at may nakita kang nagustuhan o kaya naman sa online shop, tapos gusto mo agad bilhin. Gamitin mo ang 24 na oras na rule.
Kapag may nakita kang isang bagay na gusto mong bilhin na hindi naman ito emergency, ipagpaliban mo muna. Maghintay ka muna ng 24 na oras o isang araw bago ka magpasya. Pagkagising mo sa umaga, mawawala na ang excitement mo. At saka mo maiisip na hindi ko naman pala talaga kailangan yon. Sa simpleng rule na ito, makakaiwas ka sa mga padalos-dalos na gastusin at mas makakatipid ka pa. Panglima, magbaon ng pagkain, the bound system, sipin mo ito. Magkano ang nagagastos mo kapag kumakain ka sa labas tuwing break sa trabaho? 100 piso? 200? Kung maaga kang gumising at magluto ng para sa pambaon mo, mas makakatipid ka pa. Ang bawat 50 piso na natitipid mo araw-araw dahil sa pagbabaon ay pwedeng maging libo-libong piso pagdating ng katapusan ng taon. Dagdag pa rito, mas healthy at garantisado na ang pagkain na dala mo ay malinis. Pang-anim, gumamit ng envelope method para sa budget. Kung ikaw yung tipo ng tao na kapag nakikita ang pera sa wallet o ATM ay nauubos agad, subukan mo ang envelope method. Pagka-withdraw mo ng cash, hatiin mo agad ito sa mga sobre na may label, kuryente, pagkain, pamasahe, at ipon. Kung ano lang ang laman ng sobre para sa pagkain, yun lang ang dapat mong gastusin. Kapag naubos na ang laman ng isang sobre, bawal ka nang kumuha sa ibang sobre. Disiplina ang kailangan mo dito. Pangpito, iwasan ng utang na walang kabuluhan, bad debts. Huwag mangutang para lang may maipangporma o maipang regalo. Ang utang na may interes ay parang anay na unti-unting sumisira sa iyong pinansyal na pundasyon. Kung wala kang pera para mabili ang isang bagay, ibig sabihin, hindi mo ito kayang bilhin. Kaya iwasan ng mangutang para lang makuha ito. Kung may utang ka, mas mabuti bayaran mo muna bago ka mag-focus sa pag-iipon. Dahil mas mabilis lumaki ang interes ng utang kaysa sa interes ng ipon. Pangwalo, humanap ng micro savings challenge. Para maging masaya ang pag-iipon, gawin mo itong parang laro. Subukan ng 50 piso challenge o 20 piso challenge. Tuwing may makuha kang 20 o 50 pesos na papel, huwag mo itong gagastusin. Diretso agad sa alkansya. Dahil sa maliit na halaga, hindi mo ramdam ang bawas sa bulsa mo. Pero pagkalipas ng ilang buwan o taon, magugulat ka na lang na libo na pala ang naipon mo. Pangsyam, humanap ng mga libreng libangan. Sino ba naman ang ayaw sa libangan o entertainment? Pero hindi mo kailangan gumastos ng malaki para mag-enjoy. Imbis na magsine, pwede kang mag-movie night na lang sa bahay kasama ang pamilya. Imbis na mag-gym na may mamahaling monthly fee, pwede kang mag-exercise, mag-jogging sa labas, o manood ng mga libreng workout videos sa YouTube. Maraming bagay sa mundo ang libre o mura, kailangan mo lang maging madiskarte. Pangsampo, mag-ipon para sa emergency fund, hindi para sa luho. Kapag maliit ang kita, napaka-importante na mayroon kang emergency fund. Ito ang perang nakalaan para sa mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng biglaang pagkakasakit, pagkasira ng bahay, o pagkawala ng trabaho. Huwag mong ilagay ang iyong ipon sa lugar na madali mo itong magalaw para lamang sa mga luho o mga bagay na hindi naman kailangan. Paalala kaibigan, ang pag-iipon ay hindi karera. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa mga taong nakakapagtabi ng 10,000 kada buwan, habang ikaw ay 500 piso lang ang kaya. Ang mahalaga ay ang habit o ang nakasanayan mong gawin. Ang 500 piso na tuloy-tuloy mong iniipon ng may disiplina ay mas mahalaga kaysa sa mga taong malaki ang kita, pero baon naman sa utang dahil walang kontrol sa paggasta. Ang financial peace ay hindi lang kung gaano kalaki ang iyong kinikita, kundi kung gaano kalaki ang iyong naitatabi. Huwag mong hayaang limitahan ng maliit mong kita
ang pangarap mong guminhawa sa buhay. Simulan mo ngayon, kahit sa pinakamaliit na halaga. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe. At paki-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na topics tungkol sa negosyo, pera, tagumpay, at self-improvement. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi.